Marami pong mga Pilipino ang naging bahagi ng Pi Network sa pag-asang balang araw ang mga libreng mina na tokens, ang libre pong namina nilang tokens ay magkakaroon po ng halaga at magbibigay sa kanila ng malaking kita. Sa wakas, matapos po ang mahigit 7 taon ng paghihintay, malapit na ang inaabangang mainnet launch, ang opisyal na launching ng buong ecosystem ng Pi Network. Sa sandaling ito ay magkakaroon ng pagkakataon ang mga pioneers o ang mga unang sumali sa Pi Network na magbenta ng kanilang Pi tokens sa open market. Ngunit kasabay po ng excitement na ito, may mga pangamba rin na posibleng bumagsak ang presyo ng Pi Network matapos po ang mainnet launch. Kaya ang malaking tanong ay bakit? Kaya yan, atin pong pag-uusapan dito ang tatlong mga pangunahing dahilan kung bakit maaring bumagsak ang presyo ng Picoin pagkatapos po ng launching nito sa market. Yan, pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, diretso na po tayo sa pinakaunang dahilan. Ayan, ang unang-unang dahilan ay ang tinatawag na revenge selling. Yan, ang pagbawi ng matagal nang naghihintay. Yan, isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit maaring bumagsak ang presyo ng Pi Network ay ang tinatawag po na revenge selling. Ito ay isang sitwasyon kung saan maraming pioneers ang agad-agad na magbebenta ng kanilang tokens sa sandaling maging available ito sa market. Maraming pioneers ang matagal nang naghihintay sa pagkakataong ito. Marami ang hindi nakasabay sa mga nagdaang crypto bull runs noong taong 2021 at sa mga nakaraang taon. Hindi rin nakatulong ang maraming delays o pagkaantalan ng Pi Network, kabilang po ang postponed na Know Your Customer verification or KYC verification na imbis na matapos noong November 2024 ay naurong po sa February 2025. Dahil po sa mahabang paghihintay at frustration, maraming Pi holders ang maaring magbenta ng kanilang Pi tokens agad-agad para lang mabawi ang kanilang matagal na pagtiyaga. Kapag maraming tao ang nagbenta ng sabay-sabay, posibleng bumagsak po ang presyo nito dahil sa mataas na selling pressure. Yan, ang pangalawa ay karamihan po sa mga top to earn tokens ay bumagsak pagkatapos ng airdrop. Yan, ang Pi Network ay isa sa tinatawag na top to earn cryptocurrencies. Ibig sabihin, ang mga users ay nagmina ng kanilang tokens sa pamamagitan lamang ng pag-tap ng isang button araw-araw gamit ang kanilang smartphone. Sa kasaysayan mo ng crypto, maraming top to earn tokens ang bumagsak matapos po ang kanilang airdrop at launching sa market. Halimbawa ay ang Hamster Combat ay bumagsak po ng halos 90% mula sa pinakamataas nitong presyo nitong September 2024. Ang ibang katulad nitong tokens gaya po ng Dogs at Notcoin ay bumagsak din matapos ang kanilang unang pagpasok sa market. Sa sandaling ang Pi coins ay maging available na para sa trading, maaaring sundan nito ang pattern ng iba pang top to earn cryptos kung saan ang biglaang pagbebenta ng mga tokens ng users ay magpapababa ng presyo nito. Ang kaibahan lang ng Pi Network ay mayroon po itong sariling blockchain at saka ecosystem. Kabilang po ang Pi Browser at saka Fireside Forum. Ngunit kahit na may sarili itong platform, hindi ito garantiya na ang presyo ng Pi coin ay hindi babagsak, lalo na kung maraming holders ang gustong agad na ibenta ang kanilang tokens. Ayan, ang pangatlo ay ang tinatawag po na seasonality. Ayan, maaaring hindi tamang panahon para sa paglago ng crypto. Ayan, ang isa pang dapat na isaalang-alang natin ay ang tinatawag na seasonality o ang epekto ng panahon sa galaw ng crypto market. Sa kasaysayan po ng crypto trading, ang ikatlong quarter ng taon o ang mga buwan ng July hanggang September ay madalas na mahina ang performance ng mga cryptocurrencies. Ayon po sa CoinGlass, ang average return kay Bitcoin sa ikalawang quarter ay nasa 26%. Habang sa ikatlong quarter naman ay bumabagsak ito sa 6% lamang. Ibig sabihin, kung ilalunch po ang Pi Network sa panahong mahina ang crypto market, maaring mahirapan itong makakuha ng malakas na demand na siyang magpapataas ng presyo nito. Ang mga
Bagong crypto projects naman ay mas malakas ang performance kapag nasa bull market o mga panahong lumalakas ang demand para sa cryptocurrencies. Kung hindi ito tatapat sa ganitong panahon, malaki ang posibilidad na mahirapan ang Pi Network na mapanatili ang mataas na presyo sa unang mga buwan nito. At ayan, ngayon ay ano naman ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors, lalong-lalo na sa mga interesado rito kay Picoin. Yan, para sa atin na matagal na pong naghihintay na ma-monetize ang ating Pi tokens, ito ay isang mahalagang babala. Kung plano mo pong ibenta ang iyong Pi coins sa sandaling maging available ito sa market, dapat mo pong isaalang-alang ang posibilidad na bumagsak agad ang presyo nito dahil sa revenge selling at saka market seasonality. Ayan, sa kabilang banda, kung ikaw po ay isang long-term investor, maaaring mas magandang hintayin kung paano po magdi-develop ang ecosystem ng Pi Network bago po magdesisyong magbenta. Kung magkakaroon po ito ng malakas na adoption at tunay na paggamit sa real-world applications, maaaring magkaroon po ng pagkakataon ang Picoin na lumakas muli ang presyo nito sa hinaharap. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang Pi Network ay isa sa mga pinaka-inaabangang crypto projects sa kasaysayan. Ngunit tulad po ng anumang investment, ito ay may risk o panganib. Mayroon po tayong tatlong pangunahing dahilan kung bakit maaring bumagsak ang presyo nito matapos po ang mainnet launch. Una ay ang revenge selling mula sa matagal nang naghihintay na pioneers. At pangalawa ay ang pattern ng pagbagsak ng top-to-earn tokens matapos ang kanilang airdrop. At ang pangatlo ay ang epekto ng seasonality sa crypto market, lalo na kung ilalunch ito sa panahong mahina ang market growth. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.